So ito na po yung ating battery na 24 volts 170 Ah na Pony. So ating bubuksan, baka mamaya ang laman ay hollow blocks. So ay galing China, almost 60 days bago dumating. Ganon po siya katagal ngayon. Super. In order ko to ng May. Baligtad pa yata ako ng Baligtad pa yata. Baligtad nga. Baligtad tayo ng bukas. Ito pala yung ilalim. Ito yung ilalim. So atin munang papatong ko muna dito ha. Gawa ng wala tayo sa mahirap mag-video ng mahirap mag-video na nagsosolo. 40 kilos pala ere. Kamali tayo ng bukas. Ilalim pala yun. Ito ang ibabaw. Ibabaw. Yan. Ay, siyak. Ito ang manual. Yan. Manual. Pony. Yun. So, malaki pala siya. Ito yung manual niya. Pony. Ito yung QR code niya. Ayan. So, meron na rin pala siyang monitor. Ayan, 26.3 volts. May monitor na pala siya. So good. Ayan, ganito siya kalaki. Malaki pala talaga ang 24 volts. So yun, in-update ko lang kayo yung ating bagong dating na battery. Ang kilo nyo ay 40 kilos, kaya mabigat. Nahirapan akong buhatin. So ito nga pala ay para sa ating 4.2 kilowatt na Solax. Antayin pa natin yung ating inverter na hybrid Solax na so ang napapanood ko sa YouTube, gumagana daw yon ng walang battery, pero nakakapag-produce ng 220 from panel to inverter. So malaman natin kung totoo nga yung ating napapanood. So yan, bakante siya. Mahirap ng anuhin to, tanggalin. Hindi siya naka-screw, siya naka-sealed, naka-tape. So yung kanyang QR code. Okay, so hanggang dito na lang muna. Kaya tayo na pauwi. Actually bukas yung aking takoyaki shop, takoyaki food court sa kabilang barangay. Kaya tayo na pauwi. Gawa nga nitong ating battery na dumating. So tignan nyo na lang sa Lazada kung magkano to. Nandun naman ang price niyan. Pony 24 volts 170 Ah. Hindi ko natatanggalin sa karton kasi nga ay
medyo may kabigatan siya. Saka na lang pag yung dumating na inverter para i-assemble na natin. By the way, ito nga pala ay sa Kabuyaw. Ito yung dati kong kinabitan na grid tie. Update ko kayo, yung kanyang bill dati ay 7,000 to 8, ngayon ay 3,000 to 2,000 na lang monthly. Nakabukas yung aircon niya sa umaga, nakabukas lahat, at gusto niya kasi pag brown out ay pang motor pump lang to. Kayang-kaya na to sa motor pump, yung kanyang 4.2 kilowatt na hybrid Solax, kayang-kaya na. At sasamahan na rin natin ang ilaw at electric fan. Hindi na ako magbubukod ng linya, sabi ko na lang ay actually sa bayaw ko to, sa Kabuyaw. Hindi na ako magbabago ng linya, sinasabihin ko na lang na huwag pa aandarin ng aircon kapag brown out, kasi motor pump lang ang kanilang gusto. Kasi nga mga nagwo-work pang gabi. Kaya kahit brown out, kaya kailangan nila ng motor. Kaya nagpakabit ng hybrid. Kaya ito ikakabit natin. Ang function nito ay UPS. Nakaabang siya. Ang main source nito ay grid. Pag nag-brown out, pasok si Solax. UPS function lang to. Kumbaga abang, sayang siya. Hindi siya masyadong magagamit pag brown out lang, sayang. Ang gagamitin ko dito ay yung AC charging, and then pag nag brown out, meron din ako nakatap sa panel. Actually ang panel nun ay 8, kukuha lang ako sa 4 para kahit papano makakargaan siya pag brown out, lalo na sa araw, para continuous ang power niya. So ganun ang ating plano. Actually ang plano nga, ang gusto nga sana nito ay sa gabi mag-automatic siya na si Solax ang gagana, pero nahihirapan ako na sa design kasi nga sa umaga ay naka-grid siya, naka-grid sa umaga. Sa gabi, paano ko mapapatay ang grid para automatic na, actually yun, relay ang gagamitin, pero ayoko na masyadong mag-isip sa dami ko na ng inaasikaso. Baka sakaling matulungan nyo ako, pahingi naman ako ng design na ganon. Sa umaga siya ay grid, naka-grid siya, grid tie. Sa gabi automatic siya na hybrid. Ito si Solax. Pero iniisip ko nga dapat automatic na mawawala si grid sa gabi para gumana to si Solax. So hindi naman pwedeng timer, kasi pag timer, pag bumalik ang halimbawa bumalik si Meralco, edi mag-aantay pa ng ang gusto nila puro automatic. Pag namatay ang grid, pasok si inverter. Pag nagkaroon ng kuryente, pasok si grid. Oo nga. Balik sa pag namatay, pasok si Solax. Pag bumalik, pasok si grid. Ganon ang gusto, automatic. Kaya nahirapan ako. Kaya ganito na lang, UPS type. Pero sayang. Hindi masyadong, sayang kasi hindi masyadong magagamit. Kasi nga magagamit lang siya kapag brown out. Bihira naman mag-brown out doon sa Kabuyaw. Kaya ulitin ko mga kasolar, baka matulungan nyo ako yung drawing ng ganon na automatic siya, na automatic si Solax ang gagana sa gabi, na tapos pagdating ng umaga balik sa grid si DEA 6 kilowatt DEA ang nakasetup doon. 6 kilowatt DEA grid tie ang aking nakakabit. So yun mga ka-solar, baka matulungan nyo naman ako na sa ganong system. Bigyan ko na lang kayo sa GCash pag yung natulungan nyo ako. So yun lang, update lang na sa ating battery. Talagang malaki pala siya. Halos dalawa ng 100 AH yung laki.
Dalawa. At ang bigat ay talagang mabigat, 40 kilos. Update ko kayo pag dumating yung ating inverter. Ay actual demo natin to. At ilalagay muna natin sa board yun. So, kompleto na yung mga controller nito. Na-assemble ko na. Ere. Eto. Pati yung mga kable. Ayan. 50mm ang ginamit ko nga pala para walang kapalag-palag. Ito yung kanyang controller. Ito. Yan. Ito yung MCCB box. Yan. So, yan ang ating assemble kapag dumating yung ating inverter, and then saka natin ikakabit. No? Okay. Dito lang muna. Isang mapagpalang Monday sa ating lahat. God bless us all.